Good day guys, welcome sa World of Farming. So ang topic natin for today ay yung pagpapalaisdaan. So kung interesado ka sa ganitong topic, please subscribe sa World of Farming para lagi kang updated sa mga i-upload kong video about pagpapalaisdaan. So dito sa pagpapalaisdaan, hindi pa kami ganun ka-expert, hindi kagaya nun sa pag-iitikan na talagang lahat ng pasikot-sikot alam na namin kasi sobra na namin tagal business yon. Itong pagpapalaisdaan, medyo baguhan pa rin kami dito. Di pa kami ganun kagaling. Marami pa kaming ginagawang trial and error. So, share ko na rin sa inyo para yung mga mali ko, huwag nyo nang gayahin. At yung mga okay na pamamaraan, ay magaya nyo. Sa video na to, share ko lang sa inyo yung mga konting knowledge about capital, yung mga ganyan, anong kalakaran, para may idea kayo kung magkano yung kailangan yung pera bago nyo pasukin to. Kasi napaka-importante niyan yung pangangapital bago kayo pumasok sa isang negosyo. Dapat alam nyo na lahat ng gagastusin nyo kasi mahirap mapasubo na mabibiting ka sa pera. Hindi maganda yon. Mahirap gumawa ng paraan pag nabiting ka sa pera. So sa amin, ang ginagawa namin dito ay yung isang process na polyculture na extensive farming. Ang meaning ng extensive ay yung parang konti lang yung inaalagaan mo sa malaking area or kabaliktaran siya nung intensive. Sa intensive kasi sobrang dami mong aalagaan, kumbaga punong-puno yung plaisdaan mo ng mga hipon or ng kung anong culture na anong ipo-culture mong hayop, isda. Dito, polyculture yung ginagawa namin. Pinaghahalo namin yung bangus at saka vanamay. Dahil medyo malaki rin yung plaisdaan, naglalagay din kami ng alimango. Itong plaisdaan kasi na to, 3 butas to, bali nasa 3.5 hectares yan. So ang style na ginagawa namin, timing sa presyo. Pagka halimbawa mo magcha-Chinese New Year, alam namin na sobrang mahal ng alimango nun. As in, sobrang mahal niya. So, pagka ganun, dun kami nagvo-volume ng alaga namin alimango. Pagka naman tag-ulan, alam namin magtatabang yung tubig. So, mas magfo-focus kami sa pag-aalaga ng hipon or banamay. Kasi hindi ganun kaselan yung banamay pagdating sa tubig na hindi ganong maalat. So pagka kasi maalat yung tubig, ay pagka matabang yung tubig, nahihirapan yung ibang species na mabuhay. Pag tag-ulan, pag tag-ulan talaga, sobrang tabang ng tubig dito sa area namin. Kasi medyo malayo-layo na to sa dagat. Pero malapit pa rin siya, hindi lang kagaya ng ibang plaisdaan dito na talagang nasa dagat. Ang advantage ng nasa dagat, talagang sobrang sariwa na makukuha mong tubig. Dito medyo polluted na yung tubig kasi medyo bayanan na tong plaisdaan na to. Sa dagat talagang mas maganda yung buhay nila, yung mas madaling mag-alaga doon kasi nga halos lahat ng kailangan mo nandoon. Tubig na sariwa, ganyan. So kung nag-iisip ka mag-alaga, mas magandang i-consider yon. Yung mga disadvantage naman ng nasa dagat ay yung alon. So doon naman sila nag-i-invest talaga na alagaan yung mga pilapil nila kasi nga pagka bandang dagat ka, may alon talaga yan, may current ng tubig. So mabilis masira yung mga pilapil nila. So pagpapasok ko dito, yung kapital na initial ay i-consider mo yung, for example, lala ka pang gantong property, i-consider mo yung rentals. So ang rentals magre-range ng 35,000, ay yung pinakamurang na alam ko, 35 to 50,000. Ang laban naman nun per year. So kung ilang beses kang magbulos, walang pakialam yung may-ari ng lupa. Basta per year ang usap, 35 to 50,000 yung renta niya per year. Pagka naman yung sobrang lalaki, katulad ng mga 50 hectares, minsan parang bumababa pa sa 35. Pero pagka maliit-liit lang, mahirap kang makahanap ng mas mababa pa sa 35.
So doon mo i-compute yun. So 35 to 50,000. So ang sahod naman ng bantay dito sa amin, ang laban namin ay 6,000 monthly. Siya na bahala sa pagkain niya. Wala na kaming sagot doon. Tapos 10% ng neto ng harvesting niya rito sa plaisdaan ay mapupunta sa kanya. Kaya ginagawa yun para dahil sa ganahan yung bantay mo na alagaan ng mabuti yung alaga mo. So si Milya naman 30 to 50,000 kasama na yung pakain mo doon. Sa isang hektarya lang yun ganun kababa dahil nga extensive lang yung ginagawa natin. Hindi tayo yung intensive na medyo malaki yung kapital. So sa mga susunod kong vlog, i-detail ko na lang yan para matutunan nyo bago nyo pasukin.